Bless you. My beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal. Praise the Lord po. Amen. Hallelujah. Tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kapuri-puri o Diyos ang iyong kabutihan, kagandahan, loob sa bawat sa amin. Kapuri-puri o Diyos ang inyong marilig at pangalan, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming kang sinasamba o Diyos, hallelujah. Dakilang Diyos sa umagang ito, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa kalakasan pinagkalumos sa amin o Diyos, hallelujah. Gising na diwa, mahal na Panginoon, at sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Mahal na Panginoon o Diyos, gabayan mo kami, samahan mo kami, mga banal, sa ganang amin wala kaming magagawa, lalo'y balingkod. Mahal na Panginoon, yung langisan ang mga salita mo o Diyos, magsilbing kalakasan ng iyong mga anak, amang banal ang iyong mga pangako. O Diyos, bigyan mo po, mahal na Panginoon, ng kalinawan, amang banal, ang lahat ng aming pag-aaralan sa araw na ito, dakilang Diyos. Lord, bless us, O God, in the name of Jesus. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. God bless you so much po. Ngayon mahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bago pong lahat, mga kapatid, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal ko. At I give double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Ngayon mahal, bagaman na tayo po ay ngayon mahal, iniwan ang ating beloved Honorable Pastor, ngunit ang kanya pong mga sakripisyo, ngayon mahal ay mga kapatid ko, tinatamasa natin. Amen. Praise the Lord. Ngayon mahal, ang bunga ng kanilang pagpapagal. Ngayon mahal, hallelujah, ating beloved Mama Dear, at sa lahat po ng kanilang beloved children, the whole Almeda family, ako'y bumabati, ngayon mahal, ibibigay galang. At sa lahat ng aking mga kamanggagaw at mga mangangaral, ngayon mahal, sa ating mga awit manunugtog, sa lahat ng ating mga viewers, ngayon mahal, purihin ang mahal na Panginoon. Sama-sama po tayo, mga kapatid ko, sa Word of God. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia. Dito po, mga mahal, sa aklat ng 2 Samuel, chapter 6, verse 1 and 2. Ngayon mahal, purihin ang mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2. At pinisan uli ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na 30,000. At bumangon si David at yumaon na kasama ng buong bayan na sa kaniya'y mula sa Baale, Juda, upang iahon mula roon ang kaba ng Diyos na tinatawag sa pangalan sa makatuwid bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kerubin. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga kapatid. Sa King James Version, again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Baal of Judah to bring up the tents, the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelleth between the cherubim. Amen. Praise God. Bringing God's presence back. Ibalik natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ngayon mahal, ibalik natin, mga kapatid ko, yung kagalakan sa paglilingkod. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, hanggang ngayon, mga kapatid ko, ay naroon po ang kalumbayan, kalungkutan ng buong church. Ngayon mahal, sa pagkawala ng ating beloved Honorable Pastor, mga kapatid, ngunit sa kabila nun, mga minamahal, ay naunawaan na po natin, natanggap na po natin, ngayon mahal, kalooban ng ating mahal na Panginoon, lahat na sunod. Praise God, hallelujah. At ngayon mahal, na kinakailangan nating mag-rejoice, amen, sapagkat sila po yung nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Ngayon mahal, dadalhin ko po ang paksang ito, mga kapatid ko, na sa ngayon, mga minamahal, kinakailangan natin yung balikan po natin, mga inmahal, yung kanilang mga itinuro sa atin.
Kailangan natin mga minamahal na i-review yung kanilang mga itinuro sa atin, mga kapatid. At lahat ng kanilang mga teaching, mga minamahal, doon lamang sa kanilang mga pagtuturo sa atin, sapat na yon para tayo po'y aakyat sa langit. Amen po ba? So, mahal ang topic natin ngayon, mga kapatid ko, ay bringing God's presence back. Amen, mahal. The most exciting place in the world is the presence of the Almighty God. Amen, mahal. Wala na pong iba, mga kapatid. Yung pinaka-exciting at pinakamagandang lugar sa buong mundo, hindi po yung naglalakihan at masaganang mga bansa, mga minamahal, kundi ito'y kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Amen? Yun po ang pinakamagandang lugar kung nasaan po ang presensya ng Diyos, ng mahal na Panginoon. Nandito po sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Doon sa ating dalawang talatang nabasa, mga minamahal, maaaring hindi nyo po maintindihan. Mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang Israel po, ang kanyang kaaway ay Philistine. Noong panahon na yon, mga minamahal, ninakaw po ng Philistine, mga kapatid, yung Ark of the Covenant na pag-aari po ng Israel. The Ark of the Covenant is symbolic of the presence of God with Israel. Yung Ark of the Covenant nung panahon ng Old Testament, mga mahal, church, ay yun po, mga kapatid, ang presensya ng dakilang Diyos sa ating panahon ngayon. Kapag ang Israel po ay nasa kanila yung Ark of the Covenant, nagwawagi sila sa digmaan, mga kapatid. Kapag nasa Israel yung Ark of the Covenant, ginagabayan sila ng dakilang Diyos, pinagpapala sila. And David was a man after God's own heart, sabi ng Biblia, mga minamahal. 7 times a day, nagpupuri siya sa dakilang Diyos natin. At sumulat po siya ng napakaraming psalms, napakaraming awitin para sa dakilang Diyos. Ang layunin po, mga minamahal, ay desire niya, ang manahan po sa kanya yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nauuhaw siya lagi sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya nung ninakaw sa kanila yung Ark of the Covenant, mga mahal, hindi siya mga mahal nagpatumpik-tumpik. Nagsama siya ng 30,000 mga mahal na mandirigma para bawiin po yung Ark of the Covenant sa kanilang mga kaaway. Sabi ng 6:11 ng 2 Samuel, and the Ark of the Lord can continue in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Yung Ark of the Covenant, mga mahal, nandun po kay Obed-Edom. Sabi ng Bible, and all that belonged to him was blessed. Habang nasa kanya yung Ark of the Covenant, pinagpala yung kanyang bahay, pinagpala yung kanyang sambahayan. Mga minamahal ko. So, where the presence of God is, the blessing of the Lord is there. Kung nasaan po yung presensya ng dakilang Diyos, nandyan po ang blessing ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga mahal. Kung nasaan po yung presensya ng dakilang Diyos, kapag nagbabad ka sa presensya ng mahal na Panginoon ngayon, ang pagpapala ng dakilang Diyos nasa iyo. Madali kang humingi, mga minamahal, sa dakilang Diyos. Madali tumugon ang dakilang Diyos sa iyo, mga minamahal ko. Lahat ng hinihingi mo, lahat ng desire mo, maging mga bagay na hindi mo hinihingi, pero kailangan mo, ibibigay ng dakilang Diyos yan kapag ang presensya ng Diyos nasa iyo. Amen? Praise the Lord! So, alisin natin yung ating pagiging relihiyoso. Alisin natin yung pagiging over-righteous natin. Alisin po natin yung self-righteous natin. Ang hanapin natin yung presensya ng Diyos. Amen? Ang nasain natin yung ating asam-asamin, mga minamahal, walang iba kundi yung matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, the thief, Satan, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Tingnan natin sa Tagalog.
sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos, may mahal. Glory to God. Ang kaaway ay naparito, may mahal, para magnakaw, para pumatay, para pumuksa. Yan ang trabaho ni Satan, may mahal, dito sa mundo. Pumupuksa ng tao, may mahal, ginugulo ang buhay ng tao. Ang diablo po, ang gusto niya, alisin niya yung relasyon mo sa Diyos, relasyon ko sa Diyos. Gustong nakawin ng diablo yung revival nating natatanggap sa mahal na Panginoon. Yung kainitan natin sa paglilingkod. Gustong alisin ng diablo yung mga blessing natin na natanggap sa mahal na Panginoon. Gusto po ng diablo, may mahal, nakawin yung kagalakan natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Pero hindi kayang gawin ng diablo yan, may mahal, yung sirain niya yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon, laging nasa atin. Amen? Kung ang Espiritu ng dakilang Diyos ay nasa atin, sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Kung ang Espiritu ng dakilang Diyos nasa atin, sino ang magiging laban sa atin? Kung kakampi natin ang dakilang Diyos, sino ang kaaway natin? Walang iba kundi si Satanas, ang diablo. Wala tayong kaaway na tao. Ang kaaway natin dito, may mahal, yung evil spirit. And sabi ng Bible, may mahal, hindi dahil sa ating lakas, mga kapatid ko, kundi sa Espiritu ng dakilang Diyos, mga mahal, nagtatagumpay tayo. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, kapag iniwan tayo ng presensya ng mahal na Panginoon, mawawala po yung proteksyon ng Diyos sa atin. Kaya ingatan natin ito. Kapag iniwan tayo ng dakilang Diyos, mawawala yung proteksyon ng dakilang Diyos sa atin. Kaya sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, lagi nating i-check, lagi nating suriin, lagi nating tingnan, mga mahal, nasain nating madama lagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi pwede yung umaawit lang tayo. Hindi pwede, mga mahal, yung nagpupuri lang tayo, dumadalo lang tayo, mga minamahal, without experiencing the presence of God. Dapat po sa ating pagsamba, mga kapatid, do not salute anybody. Amen? Huwag mong bigyan ng importansya yung ibang mga bagay, may mahal, sa iyong paligid kapag ikina sa pagsamba. Ang ating pumangin-mahal, layunin, sadya, kaya tayo nandito, ay to feel the presence of God. Amen? Para nasain nating damahin ang presensya ng mahal na Panginoon. Malungkot ka kapag umuwi ka galing sa gawain nang hindi mo nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Meron tayong kaaway, mga mahal, ang diablo, mga kapatid, hindi natin nakikita. Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Para siyang leon na umuungal, mga mahal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Kaya dapat be wise, mga kapatid. Pagdalo natin sa bahay, sambahan, mga mahal, kauhawan mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Nasain natin laging kumilos ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 10, verse 4. For our weapon are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Mga kapatid. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Amen. Ang ating sandata bilang mga Kristiyanong mananampalataya ay kaya daw gumiba ng strongholds. Strongholds ng kaaway ng Diyos. Strongholds, ibig sabihin, may mahal, kuta, kampo ng devil in Jesus' name. Yan ang sabi ng Bible, Panginoon mahal. Our weapon are not carnal but mighty
through God to the pulling down of strongholds. Kaya ang tagumpay po ng Kristiyano, mga mahal, ay nasa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kailangan natin ng presence ng dakilang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano yung presensya ng dakilang Diyos? Power of God. Kapangyarihan ng dakilang Diyos, anointing, revival, blessing, mga minamahal. Yan po yung presence of God. Paano tayo sasamahan ng dakilang Diyos natin, mga minamahal ko? Palagi kang dumalo. Amen ba? Palagi kang dumalo, palagi kang makinig ng Word of God, mga minamahal. Palagi kang manalangin sa mahal na Panginoon. Pagtatapat sa tungkulin natin sa dakilang Diyos, mga minamahal. Mahalin natin ang gawain ng dakilang Diyos. Pagiging prayerful natin. Ang sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, may mahal, pray without ceasing. Maiksing talata, pray without ceasing. Yan lang ang nakasulat dyan. 5:17 ng 1 Thessalonians. Manalangin kayong walang patid. Anong ibig sabihin nun? Pray without ceasing. Tuloy-tuloy na panalangin, anong ibig sabihin? Doon ka na lamang ba sa loob ng kwarto at hindi ka nalalabas? Mga mahal, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng pray without ceasing, yung ating puso, yung ating isip, nakatuon lagi sa mahal na Panginoon, kahit saan ka magpunta. Kahit sinong kausap mo, mga mahal, kahit anong ginagawa mo, kahit anong trabaho mo, mga kapatid ko. Yung isip natin, yung puso natin, nakatuon lagi sa mahal na Panginoon. Yan ang pray without ceasing. Amen? Yung lagi ka nag-hallelujah, praise the Lord, mga mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, mga mahal. Nagpipray ka na yan. Umaawit ka sa mahal na Panginoon, mga mahal. Nagpipray ka na yan. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. So focus lang tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Paano raw mananatili yung presensya ng dakilang Diyos sa atin? By doing the will of God. By maintaining righteousness, may mahal. Manatili tayo sa righteousness ng mahal na Panginoon. By always abiding in Him. Kahit anong bagyo ng pagsubok ang dumating, kahit anong trials ang dumating sa atin, may mahal, huwag kang bibitaw sa Word of God. Huwag kang bibitaw sa mahal na Panginoon. Amen. Lagi kang manatili sa Kanya by doing what is good for His church. Kung ano yung pwede nating itulong sa church, mga mahal, gawin na natin. Habang gumagawa ka para sa dakilang Diyos, mga kapatid, hindi ka gagalawin ng jablo in the name of Jesus. Amen? Hindi ka, mga minamahal, makakanti ng kaaway ng dakilang Diyos hanggat nakikiisa ka, mga minamahal, sa church ng mahal na Panginoon. Amen ba? Salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal, meron na tayong ilaw. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Isang linggo yata, mga minamahal, napakahirap talaga. Sinubukan tayo ng ating mahal na Panginoon kung talagang aayaw na tayo. Amen ba? Mamaya, ikukwento ko sa inyo paano tayo nagkaroon ng ilaw. Amen? Palakpakan muna natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. So, mga kapatid, we must spend more of the Holy Ghost, mga mahal. We must spend more time in the Word of God, in His Word, mga mahal, in order to dwell in His presence, mga kapatid. Kinakailangan po natin, mga mahal, lagi ka pong magbabad sa Word of God. Magbabad ka lagi, mga mahal, sa pagdalo, sa pagsamba. Para manatili po, mga minamahal, ang Holy Spirit ng mahal na Panginoon na sa atin, magpahingalay sa atin. Tayo po yung mga temple ng mahal na Panginoon. Templo ng Holy Spirit ang ating mga puso. Amen? Kaya ito, mga mahal, dapat nating ingatan, huwag nating pausukan. Amen ba? Praise the Lord. Huwag nating pasukan ito, mga mahal, ng mga bagay na makakasira, mga kapatid, ng templo ng ating mahal na Panginoon. So maghanda tayo sa ating buhay, mga minamahal. Bigyan natin ng lugar, mga kapatid ko, bigyan natin ng oras ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Paglaanan po natin, mga minamahal, ng oras ng panahon sa ating buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po nananahan ng presensya ng dakilang Diyos
sa mga ayaw magpagamit sa gawain ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Hindi po nananahan ang presensya ng mahal na Panginoon sa mga walang willingness sa pagpapagamit sa gawain ng dakilang Diyos. Kapag hindi ka nagpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, magiging talunan ka ng dyablo. Magiging sunod-sunuran ka na lang sa dyablo. Makokontrol ka na ng dyablo kapag hindi ka nagpagamit sa gawain ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Si King David po, manginmahal, yung ating karakter na nabasa kanina sa 2 Samuel chapter 6. Si King David, mga minamahal ko, hindi siya magiging matagumpay na hari kung hindi niya pinahalagahan ang presensya ng mahal na Panginoon. 1 Samuel chapter 16 verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him, David, in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah, mga minamahal. Tagalog po. Unang Samuel, Kapitulo 16, talatang 13. Sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 13. Na makagayoy kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumasa kay David mula sa araw na yaon hanggang sa harapin. Gayon bumangon si Samuel at napasarama. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nilangisan po si David, Prophet Samuel. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, nung siya po'y nilangisan, mga kapatid ko, inanoint siya. Ang sabi ron, mga minamahal, ang Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. The Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Importante yon. From that day forward. Ibig sabihin mo, mahal, nung natanggap ni David yung anointing, yung presence ng mahal na Panginoon, iningatan niya yon hanggang sa kanyang pagtanda. Gising pa po ba? Yung anointing is the presence of God manifested. Mga mahal. Yung anointing, yung presence of God, mga kapatid ko, yun. Amen. Mga minamahal, kaya napakapalad po natin, mga kapatid, sapagkat dito po lahat ng mananampalataya, tumanggap tayo ng baptism of the Holy Spirit. Nananahan sa atin ang Espiritu ng dakilang Diyos. Amen? Magpaka-revive ka na lang. Mga mahal, i-revive mo na lang yung spiritual mo. Nandyan niya yung Holy Spirit sa iyo. Nananahan na sa iyo, mga mahal. Amen? Lahat tayo, binigyan tayo ng pagkakataong maglingkod sa dakilang Diyos. Gumawa sa gawain ng dakilang Diyos. At hindi dahil sa atin yan. Hindi dahil sa kasigasigan mo yan. Yan po ay gawa ng Holy Spirit. Sapagat sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nakakagawa ka sa mahal na Panginoon sapagat sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Dahil nung unang panahon, wala pa tayong kaligtasan, mga mahal, ayaw natin gawin yung ganito. Nababaduyan tayo, mga minamahal, sa ganitong pagsamba. Sa paghawak ng Bible, pagbitbit ng Bible, mga mahal, ayaw na natin yon. Sapagat, mga mahal, yung Espiritu ng nagbibigay kasalanan, yun pang nananahan sa ating puso. Pero nung tayo'y tumanggap sa dakilang Diyos, mga minamahal, malalaman natin, nakikita natin, napatunayan natin na ang mahal na Panginoon sumasa atin na iniibig mo na ang gawain ng Diyos. Iniibig mo na yung pagsamba. Iniibig mo na, mga minamahal, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Kaya mga minamahal, lahat tayo, mga kapatid, inuutusan ng dakilang Diyos. Tayo po'y mag-share, mga minamahal, ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Kung walang Holy Spirit, kahit mag-evangelize ka, hindi mo kayang i-convict ang tao. Hindi mo kayang konbertihin ang tao, mga mahal, sa Word of God. Kung wala kang Holy Spirit. Kaya kung tayo man, mga mahal, ay nakakapag-share ng gospel, nakakapagdala ng kaluluwa, mga minamahal ko, nakakatulong sa gawain ng Diyos, yan po yun dahil sa Holy Spirit. Amen? Praise the Lord, mga mahal.
Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, si David, mga kapatid ko, meron siyang mga katangian na gustong-gusto ng dakilang Diyos yan. 1 Samuel chapter 16 verse 18, unang-una po, si King David ay music lover. Amen. Mga minamahal, umaawit siya ng umaawit sa ating mahal na Panginoon. Yun ang kanyang mga minamahal, paborito, yung awitan niya ang dakilang Diyos. At ang sabi rito, mga mahal, ang kinalulugdan ng dakilang Diyos sa kanyang mga kapatid, sabi rito, 1 Samuel chapter 16 verse 18, then one of the young men answered and said, mga minamahal, si King Saul, mga kapatid ko, na kanyang pinalitan, ay na-demon possessed dahil sumuway sa mahal na Panginoon. So nakita ni David, mga kapatid, mga minamahal ko, si Saul, nung kanyang pinabayaan ang presensya ng Diyos, hindi niya pinahalagahan, mga minamahal, ang presensya ng Diyos. Nag-take over ang evil spirit sa kanya. At nakita ni David paano pong na-torment si King Saul. Mga minamahal, naghahanap sila, mga kapatid, ng aaliw kay King Saul sa tuwing siya'y ma-demon possessed. Sabi ng isa, one of the young men answered and said, behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemites, who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, and a handsome person, and God is with him. God is with him. Ang pinaka-importante dito, ang pinakamahalaga, mga minamahal ko dito, ay yung God is with him. Amen. Kaya kahit anong talento meron tayo ngayon, mga minamahal, hindi yan importante. Ang importante, God is with us. Dahil kahit anong talento meron tayo, kung hindi naman natin iniibig ang presensya ng Diyos, mga mahal. Katulad tayo ng kumakalembang, mga kapatid, na lata. Walang laman. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin sa Tagalog po. Unang Samuel chapter 16 verse 18. Dito po sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 16, versikulo 18. Nang magkagayoy sumagot ang isa sa mga bataan at nagsabi, narito aking nakita ang isang anak ni Isai na Bethlehemita na biyasa sa panunugtog at makapangyarihang lalaki na may tapang at lalaking mandidigma at matalino sa pananalita at makisig na lalaki at ang Panginoon ay sumasa kaniya. Amen. Ang Panginoon ay sumasa kanya, mga kapatid. Kaya nagkaroon po ng kabuluhan, nagkaroon po, mga mahal, ng halaga yung mga talento ni David sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Lahat magsabing amen? Skillful si David. Bihasa, mga mahal, sa mga tugtugin. Mighty man of war, napakatapang niya, mga mahal. Napakahusay magsalita, mga kapatid, si David. Handsome person, mga mahal. God was with him, sabi ng Bible. Mga kapatid. So, mga mahal, inanoint ng dakilang Diyos si David, mga minamahal, earlier in the story na ating binasa kanina. Pero iningatan po ni David yung anointing hanggang siya po'y tumanda. Sana ganun ang mga anak ng Diyos ngayon, mga mahal. Dapat ang mga anak ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga mahal, lahat po kayo anointed eh. Dapat po yung pagiging anointed po natin mula sa loob ng church natin hanggang sa labas ng church, ingatan natin yon. Hanggang sa trabaho nyo, mga mahal, hanggang sa bukid, kung saan, mga mahal, ang ating mga business, dapat ingatan natin yon. Amen po? Huwag nating baliwalain yon, mga minamahal. At mananatili, mga kapatid ko, na yun po'y magiging matibay, mga mahal, sa ating mga puso kapag inibig mo ang gawain ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Yung mga susi
Susi, mga minamahal, para makamtan natin, manatili, mga minamahal, ang anointing sa mga anak ng Diyos. Sumama ka sa mga Kristiyanong nasasabik sa presensya ng Diyos. Samahan mo yung mga Kristiyanong sabik sa pagdalo at sa pagsamba. Yung lagi niyang sinasambit sa kanyang labi, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung gustong-gusto niya laging magpatotoo, mahal. Gusto niya laging binabanggit yung mga makapangyarihan gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang samahan mo lagi. Yung mga giver sa Diyos, yun ang samahan mo. Amen ba? Bakit ko sinabi? Kasi kung sino yung lagi mong kasama sa araw-araw, magiging ganun ka. Amen? Si Prophet Elijah, mga mahal, na-rapture siya ng buhay. Sinundo siya ng chariot of fire. Mga minamahal. Siya po ay major prophet. Elisha served Elijah for so many years, 13 years to 17 years. Ang alalay po ni Prophet Elijah ay si Prophet Elisha. 13 to 17 years, mga mahal. So why Elisha was serving Elijah? Ang sagot, he had the chance to observe him. Nagkaroon siya ng pagpapalang pagkakataon na tingnan, pagmasdan, at pakinggan mga minamahalang propeta ng Diyos, yung lingkod ng Diyos. Kasi nakita mo mahal ni Elisha, paanong nag-pray si Prophet Elijah, bumabagsak po yung apoy galing sa langit. Paano mga minamahal na nalangin si Prophet Elijah na ang mga patay nabubuhay? Mga minamahal. So, while observing him for that many years, he developed a hunger. Na-develop kay Elisha yung pagkauhaw niya, mga minamahal, sa presensya ng Diyos. Habang pinagmamasdan po ni Elisha si Elijah, sa bawat taon na lumilipas, nade-develop po kay Elisha yung hunger for God's presence and anointing. Amen. Bakit ko sinabi itong mga ito, mga mahal? Dahil makikita natin, mga kapatid, kahit nawala na ang ating beloved honorable pastor sa atin, mga mahal, nananatili ang presensya ng mahal na Panginoon kumikilos sa ating gawain. Nandito, mga minamahal, ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Nung kasama natin ang beloved honorable pastor, mga mahal, kumikilos ang presensya ng dakilang Diyos. Ngayong wala ng beloved honorable pastor, kumikilos pa rin ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Sapagat naturuan na po tayo. Paano pahalagahan yung presence ng mahal na Panginoon? Amen? Gusto natin, mga mahal, sundan ng hakbang yung yapak ng major prophet of God. Amen ba? Wala po akong nakita na inanoint ng dakilang Diyos, na ginamit ng Diyos powerfully, na hindi nila nakita yung kahalagahan ng anointing. Mga minamahal. Lahat ng ginagamit ng dakilang Diyos, mga kapatid, napakahalaga sa kanila, mga mahal. At iniingatan nila yung anointing, yung presence ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya sa gawain ito, mga mahal, hindi tayo naligtas dito dahil lang sa magagandang salita. Doon sa mga enticing words of man's wisdom, hindi tayo naligtas doon. Naligtas tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naligtas tayo dahil nakita natin, mga mahal, yung mga pruweba at ebidensya, yung mga bulag nakakita, yung mga pilay nakalakad, mga kitungi nagsigaling, mga mahal. Amen. Sa panalangin ng ating beloved honorable pastor, Wilde Estrada Almeda. Amen po ba? Yung bagyo, mga mahal, dito sa Bataan, nung unang panahon, mga kapatid, nagkrusada dito, pinatigil ng dakilang Diyos yung super typhoon. Naalala niyo yun? Amen? Yung dito yata nagkrusada, mga minamahal, pagkatapos mayroon, mga kapatid ko, isang stranger na may dalang supot ng chipi, na may granada sa loob.
At plano niya, mga minamahal, ihagis po sa crowd yung granada. Pero nung tumayo, mga minamahal, ang propeta ng Diyos, nanalangin, mga minamahal, ang ating beloved honorable pastor sa bagyo, mga minamahal, bagyo, hangin, ulan, tumigil ka sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Seconds, tumigil po yung ulan. Mga minamahal, tumigil yung bagyo, tumahimik, mga minamahal. Nakita po, nung mamang yon, yung kapangyarihan ng panalangin ng propeta ng Diyos, anong ginawa? Nagtatakbo, mga minamahal. Hindi na nakuhang pasabugin, mga minamahal, yung granada. Naalala niyo pa ba yun? Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, yung mga bagay na himala ng dakilang Diyos na hindi natin dapat kalimutan. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, siya noon, ngayon at magpakailan pa man. Hindi siya nagbabago, mga kapatid ko. Hindi siya nagtatangi ng tao. Amen. Mga mahal, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, wala nang pinakamapalad na tao na nabuhay sa mundong ito, kundi ikaw at ako na nakakilala sa mahal na Panginoon. At inalagaan, mga mahal, sa panalangin ng totoong propeta ng Diyos. Totoong lingkod ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord, mga mahal. So mga kapatid, consecration, napakahalaga niyan. Pagtatalaga ng sarili. Paghahandog ng sarili. Kung gusto mong gamitin ka ng dakilang Diyos, mga mahal, italaga natin ang sarili natin para sa Diyos. Nabubuhay ka na lamang para sa mahal na Panginoon. Wala na pong iba. Amen po ba? Consecration, ibig sabihin, inilalaan mo yung lakas mo, yung talento mo sa Diyos lang, sa mahal na Panginoon. At sinasabi mo kung sino ang totoong may-ari ng buhay mo. Walang iba kundi ang ating Creator, ang ating mahal na Panginoon, na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ni Jesus lamang. Amen ba? Praise the Lord! Huwag natin kalimutan, mga mahal, ng ating beloved parents in the Lord, mga kapatid, palagi nilang sinasabi noon, mga mahal, we hunger and thirst for the presence of God. Yan ang lagi nilang sinasabi. Lagi nilang, mga mahal, inuusal sa pulpito, Lord, I thirst for you. I hunger for you, Lord Jesus. Amen ba? Ako po'y nauuhaw sa iyo, mahal na Panginoon. Ako po'y nasasabik sa iyo. Hallelujah. Ako'y nagugutom sa iyong katwiran. Mga mahal. Kaya naman, mga kapatid, nakita natin paanong ipinakilala sa atin ng ating beloved honorable pastor ang Ebanghelyo, kasama yung pagluha. Amen. Praise the Lord. At ipinaunawa sa atin, mga mahal, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God. Mga mahal. Ibibigay sa iyo, isusunod na lang lahat ng bagay. Amen ba? Dati hindi tayo ganon. Dati, mga mahal, una nating hinahanap, mga kapatid, yung para sa tiyan natin. Pero ngayon, mga minamahal ko, may pagkain o wala, praise the Lord. Amen. May pera o wala, praise the Lord. May pagsubok o pagpapala, praise the Lord. Amen? Dahil natutunan natin, makamtan mo man ang kayamanan ng buong mundo, pero wala ang basbas ng dakilang Diyos sa iyo. Walang Diyos na papatnubay sa iyo sa lahat ng lakad mo. Magkakaproblema ka sa dulo. Baka mauwi lang lahat yan, mga mahal, sa wala lahat ng ating pinagpaguran. Amen ba, mga mahal? Praise the Lord, mga kapatid. So grieve not the Holy Spirit of God. Kapag hindi natin pinahalagahan ang presensya ng dakilang Diyos sa buhay natin, iiwanan tayo ng Holy Spirit. Amen ba, mga mahal? Sa huling talata natin, bago tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, pinaghahanda po natin ang ating mga manunugtog, mga awit, mga mahal. Hebreo chapter 10, verse 38 and 39. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kakalugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapahamakan,
kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ibalik natin yung Tagalog natin, yung ating IT. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. So walang atrasan. Amen? Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahabakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa, mga kapatid. Ano nga naman ang babalikan mo sa mundo? Wala na eh. Punong-puno na ng kasalanan ng mundong ito, mga mahal. Babalik na ang mahal na Panginoon, malapit na siyang darating, mga kapatid ko. At kapag tumalikod ka pa, mga mahal, sa kabutihan ng dakilang Diyos, there is no reward from God in backsliding. Wala kang tatanggaping reward kapag tumalikod ka sa Diyos. Yung nagpapahalaga sa dakilang Diyos, pinahahalagahan din niya yung sarili niya. Yung nagmamahal sa dakilang Diyos, minamahal niya yung kaluluwa niya. Yung mga tumatalikod sa dakilang Diyos, tinatalikuran din sila ng magagandang buhay. Ulitin ko, yung mga tumatalikod sa dakilang Diyos, umaatras, mga minamahal, tinatalikuran din sila ng magandang buhay. Wala pong umasensong tao na tumalikod sa Diyos. Amen ba? Say praise the Lord, mga kapatid. Kaya mga mahal, patuloy tayo, mga kapatid ko. Sulong, hindi urong. Amen? Amen? So para maiwasan natin na mawala ang presence ng dakilang Diyos sa atin, ibalik natin yung sigla ng ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Ibalik natin yung sigla ng presensya ng mahal na Panginoon sa dakong ito. Bringing God's presence back. Amen. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life into your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you. Oh, come,
Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life into your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life into your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life into your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. Minsan pa po, napakasarap damihin ang presensya ng mahal na Panginoon. Nasa ating kalagitnaan ang dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Awitin natin muli. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life into your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life into your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life into your hand.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan ang ating po narinig ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na patuloy po tayong nire-remind o patuloy po tayo tinuturuan ng ating dakilang Diyos na ang napakahalaga sa ating buhay Kristiyano ay hindi ating kayamanan, ang ating katanyagan o ano paman, bagkus ang presensya ng ating pinakamahal. Ibig sabihin, ang batayan na tayo po'y totoong anak ng ating dakilang Diyos, pinagpalang anak ng ating pinakamahal na Panginoon, ay hindi material na bagay, hindi ang ating katanyagan, bagkus, hallelujah, nasa atin ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Pag nasa atin ang presensya ng ating dakilang Diyos, mayroon po itong manifestation, hindi sapat ang iyak, hindi sapat, hallelujah, na tayo po'y lumuluha, bagkus ating pong ipinamumuhay ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon na yung po, hallelujah, na ang presensya ng ating dakilang Diyos ay makapasa atin ang anointing ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi? From day 1 to forward. Ibig sabihin, walang balikan sa buhay makasalanan. Bagkus ito na po, hallelujah, ating pag-iingatan, hallelujah, na ang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, ang ating katawan, fit, hallelujah, vessel, unto honor, karapat dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa kanyang mga salita. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makaparehang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos sa mga salita na ay napag-aralan, na aming nakapakinggan. Hallelujah po, mahal na Panginoon. Hallelujah, napakahalaga. Yung banal na presensya ay nasa amin dakilang Diyos. Kami po ay nagsusumamo sa iyo. Mahal na Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa amin. Hallelujah, tulungan niyo po kami. Hallelujah, yung banal na presensya ay manatili sa aming buhay. At ito po, hallelujah, ay aming pong ingatan na aming pinakamahal na Panginoon. Tulungan niyo po kami dakilang Diyos dahil wala po kayong magawa sa ganang amin. Ayaw po namin buhay makasalanan. Ayaw po namin ang buhay makasalanan dakilang Diyos. Sa inyo po kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasat, pagkamali. Humingi po kami ng kapatawaran at aming po sinasamo sa iyo dakilang Diyos. Bigyan niyo ko yung puso't kasipan na nagmumula sa iyo ng iyong banal na presensya ay aming bigyang halaga sa aming buhay. Hallelujah. Sa unang dalangin po namin, Brother Pastor, ito po yung samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At ating ilians po ating sarili. Isipin po natin, kamay po natin, Brother Pastor, ang siya po nagliyan sa bawat isa atin. Isa sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Tulad natin ang pakinggan kanina, pag ang presensya ng ating dakilang Diyos ay nasa atin, tayo daw po ay pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ilians po natin ating sarili. Opo, aming dakilang Diyos, hallelujah. Sa paunang-panangin po namin, Brother Pastor, malayang Panginoon, ang bawat isa amin ay mayroon po kami mga pangailangan sa iyo. Tulungan niyo ang aming pumuhay spiritual at po sa dakilang pangalan, aming gagamitin sa kapakaryang pangalan niyo po, mahal na Panginoon. In the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaway. Una-una, di mo yung mga panglupaypay, panlalamig, mga pag-alinlangan. Alilipabaya sa gawain, di mo cast out in the mighty name of Jesus. Karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, rheuma, cast out in Jesus' name. Cancer, cast out in Jesus' name. Pride of life, in glory, carnality. Kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. All vices began, all problems solved right now in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamamagitan nating pagsigawali. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. God bless you po. God bless you po, Brother Preacher, Brother Nilo Di Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. At patuloy po tayo. Hallelujah. Patuloy po natin. We love you in the Lord.